Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome! Narito na naman po tayo sa isang namang episode ng paborito ninyong programa, ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako ang inyong sausawera ng bayan, Bibet Ortesa, at kasama natin ang talaga namang abogada de Campanilla, ang kagalang-galang na si Attorney PG Galang. Ay, thank you. Sausawera talaga, no? Silver Swan. Ako naman yun ang tawag namin yung mga mahilig kang sumausaw. Ikaw ay si Silver Swan. Pero iba ibig sabihin nun pag sinabing ikaw ay mahilig sumausaw. Diba? Yes. Pero yung pagkasawsawera naman ay yung magandang klaseng sawsawera. Diba? So maraming salamat po sa mga nanonood sa atin ngayon sa TVUP, sa YouTube, at saka sa Facebook Live. Sa TVUP, I think it's Signal 101. Diba? So, hello po sa lahat ngayon na sana maganda rin yung hapunan ngayon sa inyong kinakain. Hindi pa naman siguro Noche Buena, pre-Noche Buena. Hinay-hinay dahil wala pa. Diyos ko, madaming tumataba ngayon. Patikim-tikim lang muna. Oo, nako. Pero pag Pasko, talagang wala ako. I don't diet pag Pasko. Parang life is short. Life is short, saka ako napoproblemahin kung ako'y tumaba o sa pagkatapos ng Pasko. Lalo na pag ako'y ngayon tumatanda. Parang gusto ko, hindi ko na masyadong iniinda kung ano yung bahala na. Bahala na si God. Ay, tumatanda, bata-bata mo pa eh. Hindi, pero parating na rin doon. Mando na rin yun. Hindi, akala mo lang. Di ba? Hindi, basta andito. Anyway, tutok muna tayo sa ating programa. Yes, Tuloy-tuloy po ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa personal nating buhay, relasyon at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, importante na meron tayong alam sa batas, no? Hindi pwede yung akala ko kasi ganito, nabanggit ko po na ganyan, narinig po ng kapitbahay namin na ganyan. Kailangan medyo talagang definite yung alam natin para pagka may nagsumbong sa atin, pag may hinabla tayo, basta alam natin kung ano ang pwede nating gawin. At para magawa nyo yan, magampanan ninyo mga dapat yung magampanan, matutunan ang dapat matutunan. Ang mga telephone numbers na ito po ang pwede ninyong tawagan para makapagtanong kayo, Attorney. Sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At for smart users naman, it's 0961-770-8807. Actually, tama yung sinabi. Kasi ngayon, ang dami ngayon gumagamit. Hindi lang sa mga nagtatanong ang tinatanong ngayon nila lagi ngayon, ChatGPT. Oo. Ay, ChatGPT. Okay naman ang ChatGPT, AI I mean, I'm not against it. But syempre, iba pa rin yung ako na-try ko na yan minsan. Pero minsan talaga, hindi mo pa mamayaalis may pagkakamali At lalo sa usapang legal, mahirap magkamali sa usapang legal. So it's good to check, but I mean to really know the answers. It's good to check for an actual professional, diba, sa mga ganyang bagay. Delikado, lalo na kung batas ang pinag-uusapan. Correct. Ngayon, buhat naman kay Jay, yung ating first text in question. He's 19 years old. Napakabata. Sa Mandaluyong. Sabi niya, Attorney, 1 minute lang daw po sa work. Equivalent na agad yun, yung 1 minute late sa work. Equivalent na agad daw yun sa absent doon sa kumpanya nila. Legal ba yun or company policy lang? Ang lupit naman ng employer mo, 1 minute late. Although na-check talaga ang 1 minute late ngayon with the biometrics at yung pag ikay nag-check, ta-time in, di ba? Dati kasi bandy clock, di ba? Ngayon, high-tech na ata yung mga fingerprint, o kaya minsan o kaya minsan photo. Di ba? Ngayon, nakikita ngayon,
is 1 minute late considered, is it reasonable? Ang sagot niya na hindi yan reasonable dahil although the company may set standards, have company policies, those standards must not be against the law, di ba? Dahil, What is against the law pagdating sa late? okay, pag late, okay, kasi ang meron kasi habitual tardiness. Okay. Habitual tardiness, kung matagal-tagal na yan, can be equivalent to absenteeism if it is more than, if it's habitual. Ngayon, kung habitual, what's habitual? Usually, ngayon, nakita ko sa mga ibang mga kaso, it's more than 10 days. Okay, it's more than 10 days. Can be more, can be less, depending on the circumstance. For example, 5 days ka, tapos 2 oras kang late, di ba? So, why? Habitual tardiness is a ground for disciplinary action. Can be suspension, or it can be even to the extent of termination of employment. Ang iba naman ay absenteeism. Ang absenteeism, iba naman yun, kung talagang absent ka. Okay. Yung hindi ka talaga pumasok. So, company policies, although they can set, diba? They can set standards of conduct that will benefit the running of their operations, must not be counter to law. So under the law naman, habitual tardiness is defined. Although 1 minute is too much, diba? 1 minute is too much because although hindi naman nakaset sa batas kung how many minutes ang considered late, diba? Ang sinasabi lang dun is a reasonable amount of time. I don't think a minute late once, diba? One time, isa ka lang beses na late ay considered absent, ay pwede ka nang ma-suspend sa trabaho. Ang suggestion ko sa iyo, Jay, maghanap ka ng ibang employer. Oo, kasi 1 minute. Kaka-stress. Diba? Kaka-stress naman yung ganyang, Hindi, lalo pa sa panahon ngayon na hindi na nga natin alam kung kailan maganda yung traffic, kailan hindi maganda yung traffic, kung anong oras yung... alam mo naman. Oo, kailangan naman ng mga employers will give some leeway dahil minsan hindi talaga kasalanan ng empleyado kung hindi sila makarating on time. 1 minute is not late. In fact, pag Filipino time, ang aga mo pa. Hindi, minsan nga kasama ko yung driver ko, galing kami Makati, papunta kami rito ng sa UP. Pagdating namin dun sa may ilalim, yung saan yun? Ito yung Mega Mall, tapos may ilalim pa, dadaanan pang sa ilalim. Pitwason underpass. After Mega Mall. Sabi ko sa driver ko, ito before Mega Mall pa. Galing na Makati. Shaw underpass. Sabi ko sa driver ko, pwede na tayo lumusot. Ma'am, hindi pa sumisenyas yung police. Sabi ko, ano ibig mo sabihin? Sabi niya, kasi ma'am, pag hindi pa sila sumisenyas, kahit go na dyan sa yung stoplight, hindi pa rin tayo makakalabas. Ako, actually, inisin ako sa ganyan kasi minsan mas nakaka-traffic pa yung kung manual ba ang traffic, di ba? Dito sa malapit sa studio natin, yung Katipunan, pag sa mga abada palabas, Diyos ko, 2 beses lang nag-stop, go, hindi pa rin kami pinapaandar. At meron pang sinasabi yung driver ko, pag halimbawa, galing naman ako dito pa uwi, tapos dadaan ako ng Pitwason papuntang EDSA, pabalik na Makati. Sasabihin sa akin ng driver ko, ma'am, hindi muna tayo pwedeng dumiretso kaagad dyan. Kailangan maglagay tayo ng pataan dahil daw, merong mga pulis na nag-aabang. Yung mga hulid up. Parang hulid up. Mga pulis daw na nag-aabang. Pagka hindi ka kaagad lumiko, pag lumiko ka kaagad, sasabihin, yung swerving. Yeah. Oo. Actually, naiinisin ako na parang nagtatago pa sila tapos nahuhulihin ka pag parang bulaga na huli ka na pala. Kaya yung mga ganyang ugali ng mga hulid up na ganyan, yan ang dapat bantayan kasi paano na nga yung mga reglamento na 1 minute late? Yes. Actually, ngayon gusto ko nga yung contactless apprehension kasi nga
malalaman mo na lang na magbabayad, hindi, walang confiscation ng lisensya, nothing at all. Ang mangyayari na lang dyan ay pag ikay nag-renew ng lisensya mo, ay magugulat ka na lang, ang haba na pala ng iyong mga violation. At bago ka ma-renew, bayaran mo na lang. Which is actually is a good policy to have. Bayaran mo na lang. Unless nakaperwisyo ka, naka-aksidente ka, pero kung mga ganyan lang mga violation, wag na tayo, kasi nakaka-traffic pa yung, correct, yung tatabi ka pa, tapos kakausapin ka, iiwasan ka. Ano mo naman ng mga tao ngayon, yung mga usyosero, papanoorin pa kayo habang may nag-uusap kayo sa kalye. Kaya lalo nakata-traffic yun nasa likod. Ay, mga usi, alam mo, mga Pinoy. Diba? So, si JJ, kung tamang tanda ako sa pangalan niya, Diyos ko, lumipat ka ng trabaho, wag na dyan. Life, bata mo pa, madami ka pang ibang makukuha ang trabaho, 1 minute late, that's too much. Okay, now we have a caller in standby, si Donita ng Quezon City. Donita, andyan ka ba? Hello po, magandang araw po. Okay, Donita, anong maitutulong namin sa'yo? Regarding naman po sa loan, Loan? wait. Opo. Sige, sino umutang? Ikaw o ikaw pinagkakautangan? Ako po yung nagpautang. Ay, nako. I'm so sorry to hear that, Donita. Parang alam ko na agad ang magiging problema mo. So ano nangyari? Hindi ka binayaran? Ganito po. Mayroon po kasing kumuha sa akin na 2 tao. Nasa iisang lugar din po, barangay. Bale po, itong 2 tao, nagbibigay sa akin ng date kung kailan magbabayad. Tapos pag dumating yung date na yon, ang nangyayari, hindi nagpaparamdam sa akin. Tapos, dumating po sa point na inas ko rin po yung ate about dito sa kapatid niya kasi hindi na nga po naka-online. Hanggang sa dumating po sa point na parang ang pinapalabas po nila is nakaharas na daw po ako. Which is hindi naman kasi po, may date silang binibigay. Kung ano yung date na binibigay nila, dun po ako nag-chat. Tapos, nagpa-blatter na rin po ako kasi parang ang nangyari, binabaliktad ako na nangaharas daw ako, sinugod ko daw yung kapatid sa trabaho, which is hindi naman po totoo. Okay. So, kapitbahay mo sila? Yes po, nasa isang lugar lang, pero hindi totally na kapitbahay na malapit ang bahay. Sabihin isang barangay lang ba kayo? Apo. Nagreklamo ka na ba sa barangay? Kasi magkano yung utang sa'yo, Donita? Yung isa 12K, yung isa po 10K. Hindi siya maliit. Hindi siya maliit, ha? Pag pinagsama mo yun. Exactly, oo nga eh. Ang suggestion ko, Donita, pumunta ka muna sa barangay nyo. Pwede mo silang ireklamo dyan. Mag-demand letter ka muna sa kanila. Tapos, kung hindi sila sumagot doon, pwede ka nang pumunta ng barangay for mediation. Kasi, yan ang mga pwedeng ipamediate sa barangay. Ngayon, kung hindi kayo magkasundo doon sa barangay, at least yun, di ba, wala nang haras-haras. Sa barangay ka na eh. Di ba? Meron ka namang mga prueba na talagang umutang sa'yo, ina-acknowledge nila yung utang sa'yo. Apo. Meron. Sa cellphone mo, hindi mo binubura yung mga ganon. Oo. Apo, hindi naman. Wag mong ibubura yun. I-screenshot mo na yan. Kung pwede, print out mo, pumunta ka ng barangay, magsampa ka doon, at sabihin mo na papatawag sila, tapos imimediation kayo. Mga siguro 2-3 beses itatry ng barangay na magkaroon man lamang ng payment scheme itong pinagkakautangan sa'yo. Ngayon, kung hindi mangyari yon, ay pwede kang magkaso sa small claims. Ang small claims ay mga pag ang civil claim ay yung loan tulad ng sayo ay less than 1 million. Obviously, it's less than 1 million. Small claims, hindi mo na kailangan ng abogado doon. Pupunta ka lang sa korte, tanungin mo kung saan yung small claims. There's a form, you just fill it out, and it will be a small claims court at tutuloy yun. Walang hearing, walang anything, papel lang ang aandar. At magkakaroon ka ng order of judgment. Ngayon, kung sa order na bakit siya importante? Dahil pag meron ka ng order of judgment, pwede mo na yung mga order na yan, yung pang-attach sa bangko, pwede mo nang i-furnish yung kung meron man silang mga employer, may order na yan. Court order, pwede nang i-garnish ang kanilang sweldo para mabayaran ka.
I see po. Okay, Sige po. good luck ha. Apo. 'Di ba? Sa susunod Apo. huwag mo nang pautangin yung mga yun. Alam mo minsan nga pag ikay nangungutang, galit kung ikay naningil sila pagalit, no? Hindi nga, kaya ang Totoo po. ginagawa na Sila nga lang, pamatapang. ang ibang kakilala ko na lang, ginagawa nila, pag halimbawa may umuutang sa kanila ng halimbawa 10,000, ganyan, hindi na nila iniisip na babayaran pa sila. Yung Yayaman din ng mga friends mo, at ni Beth, pero... hindi, kasi inaano nila na sasakit lang ang ulo nila, tataas That's ang true. blood pressure nila. dahil It depends on the circumstances. Yeah, singil ka ng singil. Ako, totoo yan. It depends on the circumstances yung nagpapautang. Ako rin ganyan. Pag kunyari merong umuutang sa aking kaibigan, I may not give the entire amount that Exactly, they're ako din. requesting, Oo. but I will give yung amount na maluwag sa akin na hindi na ako bayaran at parang bigay na para hindi kami magkasamaan ng loob at hindi Oo, ako nag-expect mabayaran oo. at maganda papaharan ko kasi natulungan ko siya. So, Higit sa lahat, alam mo naman, yung mga nangungutang dyan, pagkatapos na meet mo sa party, tapos ang bag na ay, oo. gamit, mamahalin na bag, di oh, ba? nako. Ganyan. Patataas talaga kilay mo na parang kaya mong bumili ng ganyan, Oo, hindi mo diba? ako mabayaran. Oo, ganyan. Pero kung ang mindset mo nga ay nabigyan kita ng alam kong hindi mo na ako babayaran, hindi kayo magkakailangan sa party, pagpapasko pa naman. Exactly. Magkikita kayo. Ganun na nga. So good luck sa barangay muna tapos ang small claims. Okay po. Copy po. Oh, thank you. Salamat po. Okay, ito magandang question ito dahil usong-uso to ngayon sa mga eskwelahan. Ay, oo. Yan. Nung panahon natin, hindi natin problema to. Oo, wala yan. Wala. Sige. Galing kay Ana, 17, from Quezon. Puro taga Quezon yung hindi ko alam kung Quezon City o Quezon na probinsya. Malamang Quezon City to. Ay, Quezon Province ba? Ba? Quezon Province. Ang laging tinatamaan ng bagyo ngayon sa Pilipinas. Attorney, kinonfiscate ng teacher ang phone ko at sabi hanggang March next year pa raw ibabalik. Ano ba yung gagamitin siguro ng teacher mo Legal yan? ba na itago nila ang phone ko ng ganong katagal? Baka may baka nagmo-Mobile Legends ang pwede bang hilingin ng parents ko na ibalik agad? Ay, magandang tanong to. Exactly. Magandang tanong. Akala mo simple lang. Pero tunay ka dyan, nung bata tayo, wala pang cellphone. Exactly. Walang cellphone. Kung gusto mong may makausap, Diyos ko, landline at may party line pa yon. At may oras pa. May oras pa talaga. As in strict, mas madaling maging magulang nung panahon natin, dahil very few distractions. But now, even the teachers are distracted because of the cellphone. Hindi naman, ngayon, tinatanggap na ng mga eskwelahan na lahat ng mga bata ngayon ay may cellphone, lalo na kung dumating sa edad nito, 17, malamang naibigyan na nga yan. Pero legal ba na i-confiscate ng teacher ang cellphone? Ang sagot dyan ay oo. Legal yan. In fact nga, alam ko, ang DepEd, nag-issue siya ng circular. If you can put it up, kasi I don't remember the exact, but I do recall that the Department of Education has put up a circular wherein phone use and the teacher can confiscate the phone. And they can keep it for a reasonable amount of time. But usually, it depends on school policy, but usually, the same day. Usually, it's the same day. Solely on the same day. At saka usually, hindi ba dapat? Ito na nga, Diba? So, pwede nga siya. So, pwede siyang kunin, diba? During class hours. Yeah. Except for emergencies or educational purpose with the teacher's approval. In fact, ako ngayon, alam mo, yung anak ko, meron akong 17-year-old na daughter rin ngayon. Strict yung school niya na pagdadala siya ng gadgets, kailangan meron pang note. Kailangan pumapayag ako na dala niya ang cellphone niya at kailangan pumapayag ako na may dala siyang, for example, kung yung iPad, kung kailangan ng iPad, ay sumusulat ako. Kung hindi niya pwedeng gamitin at ilalagak muna. Kung makuha nila, ilalagak muna sa kung saan man nila ilalagay yun. Okay, sa pag-aari ng teacher siguro. Oo. Pero
Pero, to keep it until March is unreasonable. Pag ako, tinanong ako I'm going to keep your diploma until, your cell phone until March. Ano matatanong ko sa teacher ko? Ma'am, will you also give my cell phone a diploma? Yes. Kasama niyang gagraduate. Diba? That's unreasonable. Diba? Pwede mo ireklamo yan sa DepEd. Ireklamo mo muna sa principal kung ayaw isoli ng teacher. Kasi, and if the school policy is really at the end of the year, then it's not confiscation. It's already parang appropriation na ang nangyari dyan eh. Hindi na confiscation. It's like they appropriated personal na gamit, which is a cellphone. Diba? March, next year pa yun, parang useless na yung telepono sa'yo. Parang kinuha na talaga nila na hindi na wala nang balaki sa OLE. Oo, at saka alamin din natin, ano bang klase? Yung bang kinuha sa yung na cellphone, iPhone 15, pagkatapos ang isusoli sa'yo, iPhone 11 na lang. Oo, mga ganon. Kaya, linawin naman natin. So yes, your parents can ask for its return, I think. And they can cite the DepEd, the DepEd circular. You can look it up online. I think they have already posted it, the guidelines on that. And I'm sure that until the end of the school year is too much. Kasi ang alam ko, it's as reasonable time, usually at the end of the day. Mm-hmm. Kasi nga, nung araw mga ano lang yan mga game and watch. Game and watch. Yung mga dinadala ng mga bata sa high school. Yun sa akin, octopus. Pero, walang cellphone. Wala. In fact, naalala ko sa school ko, meron pa kaming payphone, dalawang payphone sa buong eskwelahan, one in grade school, one in high school, kulay pula pa. Na ang hinuhulog namin ay, nung time ko, 7 Gs ata, o 4 na Gs. Yung Gs na, yung naabutan, wala na. May Gs pa ba ngayon? Wala na. Wala na yata. May Gs pa ba ngayon kayo? Wala na, yung barya na Gs. Yung baryang Gs yung manipis. Oo. Yung maliit na 4, tapos parang mag-iipon kami. Tapos kung may emergency na kailangan magpasundo, nakapila kaming lahat. Para gumamit ng teleponong yon. Grabe naman talaga yung diferensya ng pagkakaiba ng noon at ngayon. Noon at ngayon magkaiba. I'm not complaining. I like that we are mobile and we can be reached easily. Life was made easier, but at the same time, life was made harder. Ito naman sa ganito. Mahirap na yung maging magulang at teacher. Nako, talaga naman. Pero, ginagawa mo ba to? Yung minsan, no cellphone. Buong araw, ayaw mong magambala. Kasi na-overwhelm ka. Do you do that? Yung ano ba tawag doon? SOCMED break or digital break? Mahirap pagka halimbawang kagaya ng ikaw nagtatrabaho ka sa TVUP. Oo nga. At pagkatapos may deadline na kailangan ganito, ganyan. Nako. Ako, I try, pero only for maybe an hour, 2 hours, ganyan. Yung, I will not mind lalo na pag weekend. Huwag niyo akong diba, yung as much as possible, I don't want to work on a Sunday. But ako, I continue to think yung mga what if kung natuloy akong mag-abogado. Oo nga, naalala ko yung kwento mo dati, diba? Gusto ko yun. Kasi, like dati, pagka Sabado, pag summer, ang father ko, yung kanyang sekretary, pinagbabakasyon niya, pinag-alternate na kami ng brother ko. Na magbantay? Magbantay dun sa law office. Kasi baka mag-ring yung telepono at merong... baka may... Actually, I will add, pag ganon, kung talagang importante yan, I won't answer text on Sundays, but I mean, pag work. But if it's really important, like emergency, like for example, na-aresto ng weekend, I will answer. And if that is important, they will call. And if it is a call, I'll usually answer. Kasi because of being a lawyer, yun lang yung mga emergencies na kailangan kong sagutin. Kung na-aresto na. Saka nakakatuwa din ng mga abogado kasi isipin mo, akala mo, na-aresto lang, but hindi sila pupunta dun sa presinto ng naka-ordinary. Magbibihis talaga kami. Nakita ko kasi may isang friend ako na lawyer na pumunta kami sa bahay nila tapos mag-breakfast kami, papaalis, bigla siyang kala ko mag-breakfast tayo, sabi niya, no, kasi may client, ganyan.
Sa mga, alam mo, ang mga lalaking lawyers, mas madali. Kasi lagi silang malalaman mo. Minsan, pag ako nakita sa kotse, na may nakasabit na isang Amerikana at isang barong na, alam ko, abogado siguro to, di ba? Yung parang for emergency. Kasi kami lang ata yung profesyon na pag ganyan, pag at a moment's notice, mag-quote ka lang ayos ka na. Pero sa mga babae, ganon, quote, just in case. Ako, hanggang ngayon, pag nakita mo sa kotse ko, meron akong isang quote. At saka may isang quote rin ako sa opisina ko na nakasabit, just in case. Yan, talagang yung mga pang just in case natin na ganyan sana nga sana natuloy ako mag-abogado. Ano nga kaya? Galing mo siguro, malamang. Ang dami ko siguro nakaway. Wag na lang. Sana, buti na rin lang, hindi. O nga pala, sa mga nag-text at nag-comment sa aming Facebook page, abangan ninyo ang mga susunod nating episode at baka yung mga tanong ninyo, doon na natin mapag-usapan. Yeah. So, salamat sa mga viewers namin na nanood sa amin sa YouTube, sa Facebook Live, at saka sa Signal 101. Abangan niyo ulit kami sa susunod na episode para masagot naman namin ng yung mga katanungan legal. At kahit na hindi legal, kung kaya ba naman namin, why not? Kahit chismis lang, papakonfirm niyo sa amin. Mas gusto ko nga yung chismis oo. Tanong niyo ba sa totoo nga ba? Totoo nga po ba, Miss Baka ma-libel tayo. Hindi. Sige, ako na lang ang bahala sa atin pag na-libel tayo. Totoo po ba na nung naglalakad kayo sa kalye, pagkatapos nagkita kayo ni Piolo Pascual, kinindatan kayo, nagselo si Derek Carlitos? Ganun ang mga questions natin. I-confirm niyo yun, totoo. Sana all. Ako po si Bibet Orteza, ang inyong sawsawera ng bayan. At ako inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang susunod!